One time, the New Filipino Time, alas 4:01 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madalcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. PNP Chief Purisima sinermona ng ilang senador, rating sa sarili binigyan ng 9 out of 10. Mga ari-arian bilang PNP Chief inamin sa pagharap sa Senado. Brigada Balita Nationwide. Secretary of Justice De Lima nais makita ang Supreme Court fact-finding report kay Sandigan Bayan Justice Gregory Ong. Posibleng criminal liability pag-aaralan. Brigada Balita Nationwide. DILG Secretary Marojas hands-off sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Ashfall warning nasa 14 na area sa palibot ng Mayon. Brigada Balita Nationwide. Supreme Court nagpalabas na ng temporary restraining order laban sa road project sa Mount Santo Tomas sa Benguet. Brigada Balita Nationwide. At abangan ang report kaugnay sa Palasyo Dumistansya sa More to Come movement para sa term extension ni Pangulong Aquino. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines. Ang Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada News FM National, kami ang inyong tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Brigada Balita Nationwide. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Martes, Setyembre 30, 2014. 86 na araw bago ang Pasko, mga kabrigada, at ngayon dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Matinding sermon ang inabot ni Philippine National Police o PNP Chief Director General Alan Purisima sa kanyang pagdalo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Safety ngayong araw. Ay kay Senador Grace Poe, ang chairperson ng komite na siyang nagsagawa ng pagdinig, binigyan din ito na hindi dapat maging tahimik na lamang ang PNP Chief sa mga naging akusasyon laban sa kanya, lalo na ang pagkwestiyon sa kanyang mga ari-arian. Hindi rin anya tama ang kanyang mga tagapagsalita na lamang ang hahayaan ito na magsalita at magdepensa para sa kanyang sarili. Kaugnay nito ay nangako naman si Purisima na gagawin ito ang mga naging suhestyon ng senadora, lalo na ang pagbibigay ng proteksyon para sa mga kababayan. Lalo natin paiigtingin, lalo na po dito sa counterintelligence para doon sa mga pulis na na-involve po sa krimen. On my part, Your Honor, tumatalima po ako sa inyong suggestion na magiging visible para sa ating po mga kababayan at maraming salamat po sa inyong suggestion. Kaya nga dapat talaga magpakita kayo. Pero ang punot dulo nito sa ating lahat na naririto ay ang tiwala pa rin ng ating mga kababayan. Uulitin ko, ang trabaho ng PNP ay masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng ating mga kababayan, ipairal ang batas at para magkaroon ng kaayusan. Ang tinig ni Alan Purisima, ang PNP Chief,
at maging ni Senador Grace Poe. Samantala, una na ring inamin ng opisyal na pag-aari nito ang malaking bahay at lupa sa may San Leonardo, Nueva Ecija. Inamin ni Purisima na nabili niya noong 1998 ang 4.7 na hektarya ng lupain sa halagang 150,000 pesos at inumpisang ipatayo ang bahay noong 2002. Paliwanag nito sa kanyang statement of assets liabilities and net worth Salen. Binanggit nito na 3.7 million pesos ang market value ng nasabing lupain kasama na ang nasa 204 na metriko tonelada ng bahay nito habang 1.7 million pesos naman ang assessor's value nito. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ipinagmalaki ngayon ni Philippine National Police Chief Director General Alan Purisima na marami itong nagawang reforma sa hanay ng pulisya sa buong bansa simula nang siya ay nanungkulan bilang pinuno ng ahensya. Sa kanyang pagharap sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamunuan ni Senator Grace Poe, binigyan din ng opisyal na nagawa nito ang kanyang tungkulin sa bayan, lalo na ang pagsugpo sa maraming kriminalidad. Ito'y kahit pa na inamin ni Senator Poe na hindi umano siya kontento sa performance ng PNP Chief kung kaya't kung siya na ang tatanungin sa ibibigay na grado sa opisyal ay bibigyan niya ito ng gradong 4 out of 10. Nang tinanong naman ng Senadora si Purisima kung magkano ang gradong ibibigay nito sa kanyang sarili, kaagad naman itong isinagot na 9 out of 10 ang kanyang ibibigay. Your Honor, I rate myself about 9. Okay, at least we have that self-rating on your part. We can certainly use that to compare with the ratings of others. But I would also like to stress that the SALN, although this is now subject to a case, is very important in determining also the lifestyle. It is not to question you on a personal level, but as a basis for your credibility as PNP chief. Ang tinig po mga kabrigada ni Senadora Grace Poe at maging ni PNP Chief Purisima. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa iba pang balita, hindi pa umano nasisimula ng Philippine National Police ang planong pagbubukas ng satellite offices ng Firearms at Explosive Office. Dahil naman sa hindi pa umano tinutugunan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang kanilang mga isinumiting rekomendasyon. Ito ang binigyang diin ni PNP Chief Director General Alan Purisima kaugnay sa kampanya ng pulisya na ayusin ang proseso sa pagkuha ng lisensya ng baril. Sinabi ni Purisima na nag-ingat lamang umano sila sa pagtatalaga ng mga satellite offices upang hindi na ito pa mapasukan ng mga irregularidad, lalo na mga gagamitin nilang mga database na siyang ilalagay sa bawat regional offices. Ang planong pag-reactivate sa mga satellite offices ay naglalayong mailapit sa publiko at mapadali ang pagproseso ng pagpaparehistro ng mga baril. Una na ring binatikos ng mga gun owners ang kinawang bagong patakaran ng PNP dahil lahat ng mga gagawing registration sa mga baril sa Campo Crame ay siyang isinagawa. Brigada Balita Nationwide. Samantala, ayaw na ring patulan pa ni DILG Secretary Marojas ang mga lumalabas na resulta ng mga isinasagawang survey ng mga presidential candidates sa 2016 election. Kasunod na rin ito ng paglabas sa latest survey ng Pulse Asia kung saan pumapangalawa ito sa mga presidential candidate para sa 2016 election, kung saan patuloy naman na nangunguna sa listahan si Vice President Jejo Marbinay. Ayon sa kalihim, mas importante sa ngayon ang pagtutok sa kanyang trabaho at hindi ang resulta ng survey. Sa ngayon ay nasa Davao City si Rojas para pulungin ang mga miyembro ng non-government organization o people's organization upang matiyak na naaabot sila ng mga programa ng pamahalaan. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa mga balita, pinakalma ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga negosyante na siyang nag-aalala sa dagdag ng kapangyarihan na ibibigay na emergency power sa kanya para sa mas mabilis na matugunan ang napipintong power crisis sa susunod na taon. Nilinaw ni Pangulong Aquino na layunin lamang ng additional authority na magkabuo ng kontrata sa mga power plants para maiwasan ang mga malawakang brownouts na posibleng magkakapekto sa momentum ng lumalagong ekonomiya ng bansa. Binigyan din ng Pangulong Aquino na kailangan gawin ng administrasyon ang mga posibleng paraan para magapan ang energy crisis tulad na lamang ng emergency power para matugunan ang mga kakaharaping problema ng bansa tulad na lamang ng kakulangan sa 300 megawatts sa 2015.
Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo Aquino sa kanyang pagdalo sa Energy Summit Philippines 2014 na siyang ginanap sa may Pasay City kahapon. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita, pinawi ngayon ng Pangulong Benigno Aquino III ang pangamba ng mga stakeholders sa private sector kaugnay sa pinangangambahang power crisis sa susunod na taon. Sa pagdalo nito sa Energy Smart Philippines Conference, muling tiniyak ng punong ehekutibo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para matugunan ang nakaambang problema at ang paghanap ng mga renewable energy sources na magaganip. Maliban dito, tiniyak din ng presidente na hindi maaabuso ang hinihingi nitong emergency power sa Kongreso. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, sinasabing kakapusin ng 300 megawatt na supply ng kuryente ang bansa sa 2015, dahilan para hiningin ng Malacanang sa Kongreso ang dagdag kapangyarihan sa Pangulong Aquino para makakuha ng dagdag power reserves. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Brigada Balita Nationwide. Patuloy na nakataas ngayon ang asphalt warning ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa 14 na mga lugar sa Albay sa gitna ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Sa latest special forecast ng PHIVOLCS, sinasabing posible o mano magkakaranas ng asphalt o pag-ulan ng abo sa susunod na 24 oras sa mga lugar. Una nang inihayag sa Brigada News FM ni PHIVOLCS Director Renato Solidom na patuloy nilang namomonitor ang pagtaas ng magma sa loob ng bulkan. Nakitaan pa rin umano nila ng pamamaga ng slopes. Ang Mount Mayon isang indikasyon na mataas pa rin ang posibilidad ng pagputok nito. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tawagin muna natin ang ating kabrigadang si Leo Malikdem, live mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Palasyo dumistansya sa More to Come movement para sa term extension ni Pinoy. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Itinanggi ng Malacanang na may kinalaman ng Aquino administration sa lumabas na full-page ads sa ilang pahayagan ng grupong Movement for Reform, Continuity and Momentum o More to Come na naglalayong makakalap ng 8 million na lagda para isulong ang term extension para kay Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na mas maraming beses nang nilinaw ni Pangulong Aquino na nakikinig siya sa tinig ng kanyang mga boss at maghihintay lamang siya sa suhestyon ng sambayanan. Sa ngayon anya ay nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa kanyang mga programa dahil marami pa ang dapat tapusin sa mga nakalinyang plano ng Pangulo para sa sambayanan. Sa huli ay ibinalik ni Coloma ang hamon sa sambayanan para matiyak na maipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga programa ng Pangulo sa pamamagitan ng pagpili sa sino mang itutuloy ang daang matuwid ng Aquino administration. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito muna, Brigadang Luna. Tamang ehersisyo, tamang pag-iwas sa bisyo. Ito dapat Yan. tulad na lamang ng pag-inom. Pag-inom? Paninigarilyo, sapat na Yun, pahinga o tulog, pagkain ng masustansyang gulay at prutas. Ito ba ginagawa mo lagi? Oo. Kala hindi mo ginagawa to. Nagawa ko yan. Lalo na syempre. mga kabrigada, itong pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule, 2 kapsula agad pagkatapos kumain ng Lalo na inyo. yan. Oo, umagahan, tanghalian, hapunan mga kabrigada. Tiyak na wala ka na problemahin pa sa iyong proteksyon ng inyong kalusugan. Mula sa mga nakakahawang karamdaman, madali pa naman makakahawang mga sakit ngayon, Ngayon, kabrigada. oo. Dahil sa Power Cells Herbal Capsule, protektado ka sa anumang sakit, kabrigada. Ang Power Cells Herbal Capsule, available po yan sa lahat ng mga leading drugstores na malapit sa inyong lugar. Nationwide po yan, kabrigada. Lalo na dyan. Meron tayong sa South Star Drug, Ayun. sa Maxi Health dyan sa Quezon, sa Gensor sa Laguna, sa PMS Pharmacy, sa Batangas at sa Mateus Pharmacy, sa Cavite City. Brigada Balita Nationwide. Tayo po ay kabrigada ay live din napapakinggan dyan sa Brigada News FM sa Cebu, Brigada News FM sa General Santos City, Brigada News FM sa Zamboanga City, Brigada News FM sa Coronadal, Brigada News FM sa Toledo City sa Cebu, Brigada News FM sa Cotabato City, maging dyan sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan,
Brigada News FM sa San Carlos City sa Negros Occidental, Brigada News FM sa Cagayan de Oro City, Brigada News FM dyan sa Calibo, at maging dyan sa Brigada News FM sa Dait sa Camarines Norte. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Yan ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada. Brigada Luna Agimat. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok mga kabrigada sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the New Filipino Time, alas 4:16 na ng hapon. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule.